From last episode, tayo ay namalengke ng halagang 2,300 pesos. Hi, kamusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel, Vivian Casey, where I share my experiences as Pilipina living in South Africa. So today, papakita ko sa inyo yung pagbabudget namin ng pagkain sa loob ng isang linggo. At dito sa video na ito ay gagawa tayo ng prep meals dahil nga busy ako from Monday to Friday. So, wala halos akong time na gumawa ng araw-araw na pagkain o magluto. So, naisipan ko mag-prep meals dahil yung isang kaibigan ko, ginawang ko, sa naisip ko bigla, bakit hindi? Dahil usually, namamalengke kami dito ng for 1 week or for 2 weeks and araw-araw nagluluto, which is nakakapagod. So, sa naisip ko, bakit hindi ko i-prep meals at ito na yung ating gagawin ngayon. Something like that. Para lang hindi dry lahat ng foods namin. Naggagawa naman ako ng soup. So, ito. For sure, ito ay ipiprito ko lang muna. Then, aking iyaan ng oyster sauce. Ay, naku. Ito masarap na. And then, may rice. Oh, naku. So, ang next na lulutuin ko ito, mushroom with beef naman ang ilalagay ko. Kita niya. Ito ay medyo mura lang ito ng konti dito. Ayan. So, ito yung first time na magpi-prep meals ako para sa amin dahil yung unang ginawa ko is for friend. So, ngayon, titingnan ko kung gaano karami ang matitipid namin. So, sa pera natin, ito ay 2,300 pesos yung nagastos namin para sa isang linggo or 7 days. So, itong mga ginawa ko, bali 3 menu ito, yung mushroom with beef, and then itong tofu na ginisa sa oyster sauce, yun ay recipe ng aking biyanan. And then, meron pa akong isa na chicken na ino-oven naman namin, and then pati yung carrots sa sweet potato and potato. So, bali 3 ulam siya na magpapalit-palitan sa isang linggo. Pero, meron kaming mga pang sabaw. Magninilaga ako at tinola para kahit papaano ay may sabaw kami. So, bali 5 ulam din siya the whole week. Ang gastos namin bago ako mag-start ng prep meals, nung nakaraang linggo, ang pang isang linggo namin is umaabot ng 3,000 to 4,000 pesos. Kaya naisipan ko rin i-prep meals at pumayag naman yung asawa ko, i-try daw namin. Sa prep meals naman, ang mahirap lang yung unang luto kasi 3 putahe hanggang 4 na putahe ang lulutuin mo para makapag-prep meals sa isang linggo. Doon lang mapagod. Pero after nun, ay wala na. Pahinga ka na buong linggo kasi hindi ka na magluluto. This week is the chicken inasal. Ay binabad ko na muna siya and then lulutuin ko maya-maya. And syempre, ang kasama ng side dish is vegetable, which is andito. So, ito ay i-oven ko lang. Potato, and then carrots. Lalagyan ko lang salt, pepper, at saka yung basil and oil at i-oven ko mamaya. For the celery, ito ay gagawing juice. Ito naman ay sa backup lang, just in case gusto kong maglaga para sa sabaw. So, o magnilaga o magbulalo para sa sabaw. And also, meron ako ditong ipipickled na ampalaya. So, late upload na itong video na ito kasi gusto ko nga munang itry ng ilang days bago ko masabi na yung freshness at saka kung okay pa ba yung lasa after ilagay sa freezer and reheat. Okay lang, hindi siya talaga na bago. Para din lang siyang bagong luto, which is inong maganda rin pala dito sa prep meals. Anyway, mabalik tayo dito. So, nilagyan ko lang ito ng salt, oil, pepper at saka yung basil. And then, hinalo ko lang siya. And then, in-oven ko siya ng mga 20 to 25 or 30 minutes if not mistaken. And then, 180 degree lang siya. And then, inilagay ko na lang sa ibabaw yung pinakang chicken matapos kong iprito ng konti para kahit papaano ay merong crunch ba yung gilid-gilid ng mga chicken. And then, inilagay ko sa ibabaw niyan. And talagang sulit, ang sarap. And then, nilagyan ko rin yan pala ito ng sibuyas. And then, yeah, ito.
lalagay lang sa oven. Yan. Okay na to. Sinapian. Ito yung isang menu chicken. Oh. Dito. Ito natin kanina. And then yung kaninang beef. And so, ito ay may kanin, tapos itong mga gulay and chicken. Ito yung isang menu na ginawa ko para sa prep meals. And medyo hapon na ito. Ito ay bali ginawa ko ay Sunday afternoon. So, ngayon ay anong araw na? Friday na. Ngayon ko lang na-upload. Late, super late talaga. Kaya nasabi ko talaga na okay pa yung mga food kahit medyo natagalan siya sa freezer ng 3 days, 4 days. Fresh pa rin. And dahil nga naka-frozen siya, so ang ginagawa ko kinagabihan, yung para kinabukasan, inilalabas ko na, nilalagay ko na lang sa fridge para matunaw na yung pagkaka-frozen niya. And then para kinabukasan ay madali lang siyang iinit sa microwave. So ito na, halos matatapos ko na dito. And kung makikita nyo sa labas is gabi na rin talaga. Thank you so much po sa lahat ng subscriber and sumusupport sa channel ko. Yung mga comment nyo po, yung encouragement, lahat po yun ay nakakapagpasaya sa akin dahil may nakaka-appreciate ng ginagawa ko dito araw-araw sa South Africa. Thank you so much po and more blessing to you and your family. God bless. Sa palagay nyo, yung 2,300 sa Pilipinas, kakasya ba ng isang linggo? Dito kasi sa South Africa, yung 2,300 pesos na pinamilingki ko, dalawa lang kami is kasya. So, depende siguro no sa dami ng member ng family and syempre sa price na ang mga bilihin. So, hindi ko lang alam if nagtaas na ang mga presyo sa Pilipinas. Dahil 2 years na akong hindi nakakauwi. Dito kasi sabi nung asawa ko, medyo tumaas daw din yung mga presyo. Dati mas mababa. Ngayon daw talaga ay nagtaasan ang mga presyo kahit dito na mga bilihin. So ano pa kaya yung pwede kong i-content? Dahil nung nakaraan may nag-comment na kung pwede daw ay daily updates kahit garden or yung daily activity. So kaya ngayon ako ay nagde-daily. Although medyo nahihirapan ako sa pagde-daily, sana ay mapanindigan ko kahit papaano every 2 days. Kung mayroon kayong suggestion, comment down below and please don't forget to subscribe, comment, share, and like. Thank you so much. Bye!